may isang sundalo sa kasaysayan na gumawa ng isang bagay na tila napakalupit. Isang sundalong humawak ng sibat, lumapit sa isang taong naghihingalo at walang pag-aalinlangan na tinusok ang kanyang tagiliran. Para sa marami, isa lamang siyang walang pusong mandirigma na sumunod sa utos. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, ang sundalong iyon ay hindi nagtapos bilang kontrabida sa kasaysayan. Sa paglipas ng panahon, may isang nakakagulat na paniniwala na kumalat sa buong mundo. Ang mismong sundalong tumusok kay Jesus sa krus ay kalaunan naging isa sa mga kinikilalang banal. Isang tao na mula sa pagiging tagapagpatupad ng kamatayan, naging simbolo ng pananampalataya. At dito nagsisimula ang isang misteryong matagal nang bumabalot sa kasaysayan. Paano naging santo ang sundalong minsang tumusok sa anak ng Diyos? Isipin mo ang eksenang iyon. Isang burol sa labas ng Jerusalem, mainit ang hangin, maingay ang mga tao, at sa gitna ng kaguluhan ay nakatayo ang isang sundalo ng Roma na sanay sa digmaan, sanay sa dugo, at sanay sa kamatayan. Para sa kanya, ang araw na iyon ay isa lamang ordinaryong tungkulin. Isang execution. Isang kriminal na kailangang bantayan hanggang sa tuluyang mamatay. Hindi niya alam na ang araw na iyon ang magiging pinakaimportanteng sandali ng kanyang buhay at ang taong nakapako sa harap niya ay hindi pangkaraniwang tao. Habang tumatagal ang oras, napansin ng sundalong iyon ang kakaibang pangyayari sa paligid. Unti-unting nagdidilim ang langit kahit hindi pa gabi, nagiging mabigat ang hangin at ang mga tao na kanina ay sumisigaw ay biglang natahimik. Sa loob ng kanyang isip, may tanong na unti-unting bumubuo. Bakit parang iba ang araw na ito? Bakit parang may nangyayaring hindi maipaliwanag? Ngunit bilang sundalo, hindi siya pwedeng magpakita ng emosyon. Ang trabaho niya ay sumunod sa utos, hindi mag-isip ng misteryo. Nang tuluyang pumanaw si Jesus sa krus, dumating ang mga pinuno ng mga Hudyo at hiniling na tiyaking patay na ang lahat ng nakapako bago magdilim ang araw. Karaniwan binabali ang mga binti ng mga nakapako upang mapabilis ang kanilang kamatayan. Ngunit nang lapitan ng mga sundalo si Jesus, napansin nilang wala na itong buhay. Gayunpaman, upang makasiguro, isang sundalo ang lumapit dala ang kanyang sibat. Hindi siya nag-atubili. Itinaas niya ang sandata, huminga ng malalim, at sa isang mabilis na galaw ay tinusok niya ang tagiliran ni Jesus. At sa sandaling iyon, may nangyari na hindi niya inaasahan. Biglang lumabas ang dugo at tubig mula sa sugat, isang tanawin na tumatak sa kanyang isip. Hindi iyon pangkaraniwan, hindi iyon normal na reaksyon ng katawan ng isang patay na tao. Parang may lihim na kahulugan ng eksenang iyon. Parang may mensaheng hindi niya agad maintindihan. Sa loob ng kanyang dibdib, may naramdaman siyang kakaiba, isang halo ng takot, pagtataka at paggalang. Ayon sa tradisyon ng mga unang Kristiyano, ang sundalong iyon ay kalaunang tinawag sa pangalang Longinus. Sinasabing siya ay isang senturyon, isang opisyal, na may responsibilidad sa pagpapatupad ng batas ng Roma. Hindi siya isang mababang ranggo na sundalo. Isa siyang leader na sanay magbigay ng utos at magpatupad ng parusa. Ngunit sa araw na iyon, siya mismo ang nakaranas ng isang pangyayaring nagbago sa kanyang pananaw sa buhay. May isang kwento na paulit-ulit na isinasalaysay sa loob ng maraming siglo. Sinasabing si Longinus ay may problema sa paningin. Mahina ang kanyang mga mata at halos hindi malinaw ang kanyang nakikita. Ngunit nang tumalsik ang dugo at tubig mula sa sugat ni Jesus at napunta sa kanyang mukha, bigla raw luminaw ang kanyang paningin. Para sa kanya, hindi iyon simpleng aksidente. Para sa kanya, iyon ay himala at sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang kanyang puso. Unti-unti niyang naalala ang lahat ng nangyari sa araw na iyon. Ang pagdidilim ng langit, ang paglindol, ang kakaibang katahimikan, at ang kapangyarihan na parang naramdaman niya sa paligid ng krus. Naisip niya na marahil ang taong kanyang tinusok ay hindi ordinaryong tao. Marahil ang taong iyon ay tunay na anak ng Diyos, gaya ng sinasabi ng ilan.
At habang lumilipas ang mga araw, ang tanong sa kanyang isip ay hindi na nawala. Ano ang ginawa ko? Sino ang taong aking sinaktan? Dito nagsimula ang kanyang pagbabago. Ayon sa mga sinaunang salaysay, iniwan ni Longinus ang kanyang buhay bilang sundalo. Tinalikuran niya ang kanyang posisyon, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang dating pagkakakilanlan. Sa halip, nagsimula siyang magkwento tungkol kay Jesus, ang mismong taong kanyang tinusok. Ikinuwento niya ang kanyang nakita, ang kanyang naramdaman, at ang himalang kanyang naranasan. Sa mata ng mga tao, siya ay naging saksi, ngunit sa mata ng pamahalaan, siya ay naging banta. Sa panahong iyon, ang pagiging tagasunod ni Jesus ay mapanganib. Maraming Kristiyano ang hinuhuli, inuusig at pinapatay. At dahil si Longinus ay patuloy na nangangaral tungkol sa kanyang paniniwala, hindi nagtagal ay natuntun siya ng mga autoridad. Hinuli siya, dinala sa harap ng mga opisyal at binigyan ng ultimatum, talikuran ang iyong paniniwala o harapin ang kamatayan. Ngunit ang dating sundalo na sanay sumunod sa utos ay tumanggi. Pinili niyang manatili sa kanyang paniniwala kahit alam niyang kapalit nito ang kanyang buhay. At ayon sa tradisyon, siya ay pinugutan ng ulo bilang parusa sa kanyang pananampalataya. Sa isang iglap, ang dating tagapagpatupad ng hatol ay naging biktima ng hatol. Ang kamay na dati ay may hawak na sibat ay naging simbolo ng sakripisyo, at ang sundalong minsang tumusok kay Jesus ay kinilala kalaunan bilang isang martir at santo. Sa huli, ang lihim na aral na nakatago sa kwentong ito, ang isang tao ay hindi hinuhusgahan sa kanyang pinakamasamang ginawa, kundi sa pagbabagong pinili niyang gawin pagkatapos nito. Sapagkat kung ang sundalong tumusok kay Jesus ay nagawang magbago at maging santo, maaaring ang isang sandali ng katotohanan ang kayang magbago ng buong buhay ng isang tao. Kaya ang tanong ngayon, kung ang isang sundalo ay naging banal matapos ang kanyang pagkakamali, ano kaya ang kayang baguhin ng isang sandali sa iyong buhay?